Habang pinagsisilbihan ni Elder Mufeiyan ang kanyang minamahal, mayroon naman biglaan na kumatok sa silid ni Chu Ziyu at kanyang hinahanap si Chu Ziyu dahil mayroon daw siyang mahalagang balita sa kanya. At agad naman sinabihan ni Chu Ziyu si Elder Mo na umalis daw muna siya dito sa kanyang silid. Agad din naman sumang-ayon si Elder Mo sa utos sa kanya ni Chu Ziyu. Ang pumunta pala sa silid ni Chu Ziyu ay si Ye Hongyu at agad naman nagtanong si Chu Ziyu sa kanya kung ano daw ba ang problema. Nakangiti lang naman si Ye Hongyu sa harapan ni Chu Ziyu, saad pa niya kay Chu Ziyu na ang third lady daw ng Shen family ay pumunta dito sa Shangjing City, at nagdeklara siya na kung sino daw ang makakapatay kay Chu Ziyu ay kanyang papakasalan, baliw na talaga daw yung babae na yon. Nagtanong naman si Chu Ziyu kay Ye Hongyu na kung sino daw ba ang third lady ng Shen family, mayroon daw ba siyang kasalanan sa kanya. Ayon naman ni Ye Hongyu na kanya daw naalala na si Shang Ganghao ang kanyang kaibigan simula pa noong bata pa. Nang narinig ni Chu Ziyu ang pangalan na Shang Ganghao ay agad din naman niya itong naalala kung sino ang tao na yon. Sabay kanyang sinabihan si Ye Hongyu na kung gusto daw ba niyang kumita ng mga maraming kayamanan. Napapaisip naman si Ye Hongyu dahil inaasahan na niya ito sa kanyang mabait na kaibigan dahil pareho daw sila ng binabalak. Ngiting sabi pa ni Chu Ziyu kay Ye Hongyu na magbukas daw siya ng mga pastahan at humiling ng lalaban sa pareho lang na cultivation na walang patayan. Saad pa ni Ye Hongyu kay Chu Ziyu na sa pamamagitan daw ng invincible na anyo ng kanyang brother ay tiyak na matatalo niya silang lahat. At hahayaan daw muna niya ang lahat ng mga sugarol na patuloy na manalo sa kanya. At sabi pa ni Chu Ziyu na pagkatapos daw ay maghanap daw siya ng tao na kanyang kilala at tatalunin siya pagkatapos kikita na sila ng maraming pera. At dagdag pa ni Chu Ziyu na kung mayroon daw ba siyang problema doon. Sumagot naman si Ye Hongyu kay Chu Ziyu habang nakangiti na huwag na daw siyang mag-alala, umupo na lang daw ito at maghintay na kikita sila ng maraming pera. At dagdag pa ni Ye Hongyu kay Chu Ziyu na kapag malaman daw ito ni Lady Shen Yao na ginamit niya itong ganitong paraan ang kumuha ng mga maraming kayamanan upang makapaghigante sa kanya, tiyak na mababaliw ang babae na yun. Masyado daw itong interesante, sabi pa ni Chu Ziyu na pumunta na daw sila doon ngayon mismo at magdiwang doon ng maaga. At sa ilang sandali sa Island of Bamboo Forest sa Cherry Blossoms, makikita dito ang mga isla na mayroong mga malalaking gusali nga nakalutang sa himpapawid. At dito makikita ang third lady ng Shen family na pinapalibutan ng mga maraming martial artist na gustong labanan si Chu Ziyu upang kanila lang mapakasalan ang third lady ng Shen family. At kanilang sinisigaw na si Chu Ziyu daw ay masyadong mabisyo at walang awa, sila daw lahat nga nandito ay gustong mamatay si Chu Ziyu. At nagsaad naman ng isang lalaki sa third lady ng Shen family na kahit wala daw si Miss Shen Yao, kanya daw hahamunin si Chu Ziyu. Nagsaad naman sa lahat ang third lady ng Shen family na kanya daw silang lahat na inabala para sa trabaho na pagpatay kay Chu Ziyu. Kanya daw tutuperan ang kanyang mga pinapangako sa kanilang lahat, at sa kanya naman isip-isip na silang lahat daw ay kanya lang kasangkapan upang kanyang gamitin, pwede naman daw niyang dayain ang patungkol sa pagpapakasal sa kanya. At makikita din dito ang tatlo. Ang isa dito ay si Xing Xiu nga nanggaling sa Yaoguang, ang Holy Sun's brother, at ang isa naman sa gitna ay nanggaling sa Southern Realm sa Shenyan sect, siya ay si Yang Lian, at ang babae naman ay ang Yaoxi disciple na si Qin Yao. Nagsaad naman sa dalawa si Yang Lian na alam naman daw ng lahat na hinahangaan niya ang kanyang kapatid na ang Yaoxi Holy Daughter, pero kanya daw narinig na nililigawan ng Yaoxi Holy Daughter ang Taisu Holy Son. Si Miss Qin Yao ay alam niya ang lahat patungkol dito. Sumagot naman si Qin Yao na tama daw, alam niya ang lahat dahil walang nagtatagal na mga lihim dito sa Shangjing City. At sa Shangjing City naman makikita si Chu Ziyu at si Ye Hongyu na kanya nang hinihikayat ang mga sugarol upang dumalo sa magaganap na paligsahan sa arena. Saad pa ni Ye Hongyu sa lahat na ang Taisu Holy Son daw ay magsisimula na ang kanyang laban sa malaking arena dito sa Shangjing City. Ang resulta daw sa kanyang laban ay hindi pa nila alam. Ayon pa ni Chu Ziyu sa lahat na ginawa daw siya na isang mabait ng kalangitan at ang Shangjing City ay ngayon lang naranasan ang kapahamakan na ginawang sakripisyo ng dugo kung kaya hindi niya ninanais na pumatay ng kahit na sino. Natuwa naman ang mga tao nga nakarinig sa mga sinabi sa kanila ni Chu Ziyu, dahil ibig daw sabihin ng Holy Son ay hindi siya papatay ng kahit sino man sa gaganapin na laban sa arena. Tapos hahamunin daw nila mamaya ang Holy Son sa isang laban na hindi pumapatay at pwede din daw nilang ipakita ang kanilang presensya sa third young lady ng Shen family.
Sa kabilang banda naman makikita dito ang tatlo nga nag-uusap, saad pa sa kanila ni Shang Xiyu nga naniniwala daw siya na hindi nakakatamad ang mga ginawang plano ng Tai Su Holy Sun, at dagdag pa niya sa dalawa na kung interesado daw ba sila na pumunta doon upang manood, at dako naman tayo sa pinakamalaking arena ng Shangjin City na dinaluhan ng mga maraming tao. Makikita din dito nga nakarating na ang tatlo sa harapan ng isang babae na disciple nga nakabantay sa entrance ng arena. Sabi pa ng babae sa lahat ng mga disciple na dumalo sa arena na ang open sky seats daw ay nagkakahalaga ng 100 na upper grade spiritual stones at ang regular na silid upang manood ay nagkakahalaga ng 10 divine stones at ang luxury room ay nagkakahalaga ng 100 na divine stones. Nagsaad naman si Qin Yao nga nang galing sa Yaosi Holy Ground sa babae na bibili daw silang tatlo. Nagtanong naman ang babae kay Shang Xiyu na kung ano daw na tiket ang kanilang gustong bilhin sa ngayon daw ang luxury na silid ay maraming bumili. Kung sino na lang daw ang makauna na makabili ay doon niya ibibigay, sabi naman ni Shang Xiyu sa babae na gusto daw niyang bilhin ang luxury room, sumang-ayon naman ang babae sa gustong bilhin ni Shang Xiyu. At sa ilang sandali nakarating na ang tatlo kung saan ang kanilang luxury room kung saan sila manunood ng laban sa arena. Sabi pa ni Qin Yao na nanggaling sa Yaosi Holy Ground na halos 10 milyon daw ang nandito at sila ay nakaupo sa open sky seat para lamang manood. Napasabi na lang si Shang Xiyu na 100 na grade spiritual stones kada isang tao, ibig sabihin aabot ang kanilang kikitain ng halos 1 milyon na upper grade spiritual stones at mayroon din silang 10,000 na mga regular na mga silid at ang mga silid na iyon ay nagkakahalaga ng 10 divine spiritual stones, ibig sabihin ito ay aabot ng 100,000 na divine spiritual stones at hindi lang doon dahil mayroon din silang 1,000 na mga luxury rooms at ito ay nagkakahalaga ng 1,000 na divine spiritual stones, ito daw ay aabot ng 1 milyon na divine spiritual stones. Gaano daw ba katalino itong Tai Su Holy Sun pagdating sa mga negosyo? At sa ilang sandali dumating na sa kanilang silid ang mga babae na taga-silbi at sila ay mayroong dalang tsaa para sa kanilang guest. Sabi pa nila na ayon daw ng kanilang Master Ye na baka daw ang mga guest ay baka mabagot sa panunood. Kaya naghanda daw ang kanilang master para sa open beating round kung kaya ang mga guest daw ay pwede nang tumaya sa kahit anong mga laban sa arena. Nagtanong naman si Qin Yao na kung ano naman daw yung mga kristal na kanilang dala. Ayon naman ng babae na ang crystal daw na ito ay isang movie na ginawa ng kanilang Master Ye. Ito daw ay naglalaman ng nakakapanabik na mga clips at mga sound nga na record galing sa labas. Tanong pa na sabi ng babae na kung gusto daw ba nilang manood ng movie, ang panunood daw ng movie sa crystal na ito ay nagkakahalaga ng 4 na divine spiritual stones at kung magbabayad daw sila ng 30 na divine spiritual stones ay sa kanila na daw itong movie crystal. Sumagot naman si Qin Yao na magbabayad daw siya dahil curious daw siya sa nilalaman ng crystal. At nang pinalabas na ang movie galing sa crystal ay napamura na lang ang dalawa dahil nagawa pa daw nilang maka-record gamit ang crystal sa ganitong gawain, maging si Qin Yao ay napahawak na lang sa kanyang bibig sa kanyang nakita. Ang kanila palang nakita galing sa crystal record ay isang malapor na kaganapan na ginawa mismo ng ating pasaway na bida at si Ye Hongyu. At sa arena naman ay nagsalita sa lahat ang third lady ng Shen family, saad pa niya sa lahat na siya daw ay si Shen Yaozu na mayroong masama na loob sa Tai Su Holy Sun na si Chu Ziyu at ngayong araw daw ay pinapangako niya sa lahat na kung sino daw ang makakapatay kay Chu Ziyu ay ang kanyang pakakasalan upang maging kanyang asawa at ito ay magiging kabilang na sa Shen family. Nagsalita naman ang isang disciple na kapag kanya daw mapang-asawa ang isa sa kabilang sa Shen family siya daw ay aakyat sa itaas sa ganoon lang kabilis. Sumagot naman ang isang hindi kilalang disciple pero palaging nasa ganitong eksena na tama daw ang kanyang mga sinabi, ito daw ay isang malaking pagkakataon para sa kanila. Tawang-tawa naman ang kalbo dahil si Chu Ziyu daw ay hinaharap na ang kanyang kamatayan. Nagsalita naman sa lahat si Ye Hongyu na ano pa daw ang kanilang hinihintay, panahon na daw upang kanilang labanan ang Tai Su Holy Sun na si Chu Ziyu. Welcome daw dito ang unang lalahok sa kanilang sariling kagustuhan. At sa ilang sandali makikita ang isang disciple na kanyang hinamon ng ating bida para kanya itong labanan dahil ang Holy Sun daw ay kalaban niya si Miss Yaozu kung kaya kalaban na din daw niya ito. At bumaba na nga sa arena ang isang disciple upang kanyang labanan si Chu Ziyu at si Chu Ziyu naman ay tahimik lang na kanyang tinitingnan ang unang lalaban sa kanya. Sigaw sabi pa ng iilang manunood na kung yun daw ba ang Tai Su Holy Sun, at ang iba naman ay nagsasabi na sa wakas daw nagpakita na ang Tai Su Holy Sun.
Siya daw ay magbet upang manalo ang Holy Sun at halos lahat ng mga manunood ay tumaya sa ating bida na ito ang manalo sa laban. At sumugod na nga ang isang lalaki sa ating bida, sigaw sabi pa niya kay Chu Ziyu na kailangan daw niya ipaghigante si Miss Yao Zhou ngayong araw. Si Chu Ziyu naman ay kanya lang inaabangan ang lalaki na papasugod sa kanya. At nang tumama na ang atake ng lalaki kay Chu Ziyu makikita ito na hindi man lang napa-atras si Chu Ziyu sa kanyang kinatatayuan at kanya lang itong hinarang ng kanyang isang kamay, at kampante lang na tinitingnan ni Chu Ziyu ang lalaki sa kanyang harapan habang hawak-hawak niya ang isang kamay nito. At makikita na biglang tumilapon sa malayo ang lalaki sa pamamagitan lamang ng pinakamahinang tulak sa kamay ni Chu Ziyu. Dahil doon agad nga nawala ng malay ang unang humamon kay Chu Ziyu sa loob ng arena, sigaw sabi pa ng mga tao na ang first round daw ay si Chu Ziyu ang nanalo. Nagtanong naman ang isang lalaki sa kanyang kasama na kung sa tingin daw ba niya na parang weird si Chu Ziyu ngayong araw. Sumagot naman sa kanya ang kanyang kasama na may iilan daw na kakaiba. Ngunit hindi daw niya ito eksaktong mailagay sa kanyang kaisipan. At agad na lang itong napatawa dahil alam na daw niya kung ano ang dahilan. Nagtanong naman ang kanyang kasama na kung alam na daw ba niya kung ano ang problema. Ayon naman ng lalaki na ang Taisu Holy Sun daw ay masyadong malakas, ang mga tao daw na lalaban sa kanya sa arena ay isa lang puppet para sa kanya na kanya lang kinokontrol. Nagulat naman ang kanyang kasama sa kanyang nalaman dahil kung si Chu Ziyu ay hindi pumunta dito upang depensahan ang kanyang sarili, ano naman daw ang kanyang ginagawa dito? At makikita naman si Chu Ziyu nga nagpapasarap sa kanyang buhay habang siya ay minamasahe ng mga magagandang mga babae. At sa ilang sandali dumating sa silid ang Yao Si Holy Daughter at agad niyang sinabihan si Chu Ziyu na akala daw niya na lalaban ang ating bida mag-isa doon sa arena. Sumagot naman si Chu Ziyu sa Yao Si Holy Daughter na ang puppet daw na bilang siya ay sapat na doon dahil matatawag daw siyang isang bully kung siya mismo ang pumunta doon at lumaban. Habang nag-uusap silang dalawa maririnig naman ang mga hiyawan sa arena na sa fourth round daw ay ang Taisu Holy Sun pa rin ang nanalo. At nagsalita ang Yao Si Holy Daughter kay Chu Ziyu nga narinig daw niya mula kay Elder Mu na hinihiling daw ng Holy Sun kay Master Wu Hen na mayroon daw siyang gustong ipagawa sa kanya ngunit siya daw ay tinanggihan, at dagdag pa ng Yao Si Holy Daughter na kilala daw nila ang isa't isa, pwede daw niyang matulungan ang Holy Sun patungkol doon, pero sa isang kondisyon kailangan sa kanya daw ang Holy Sun sa isang araw upang makilala nilang dalawa ang isa't isa. Dahil sa mga sinabi ng Yao Si Holy Daughter kay Chu Ziyu ay agad na pumayag si Chu Ziyu sa mga kondisyon niya sa kanya dahil wala naman daw yung problema. Natuwa naman ang Yao Si Holy Daughter sa pagpayag sa kanyang mga kondisyon kay Chu Ziyu, at agad na tumayo si Chu Ziyu sabay kanyang hinawakan ang balikat ng Yao Si Holy Daughter, saad pa ni Chu Ziyu sa kanya na siya daw na isang Holy Daughter ay isa din sa mga pinakamalakas na isang Lesser Saints. At ang Yao Si Holy Daughter naman ay kinikilig sa mga sinabi sa kanya ni Chu Ziyu at kanyang sinabihan si Chu Ziyu na huwag daw niya siyang pagsabihan na ganoon na salita. At sa arena naman makikita si Ye Hongyu na tuwang-tuwa dahil hindi na daw nakapagtataka na ang Holy Sun ay isang kahanga-hanga, ang mga gusto pa daw tumaya sa Holy Sun ay tumaya lang daw sila upang manalo. Sigaw pa ng mga maraming mga manunood sa Holy Sun sa arena na ipagpatuloy lang daw ng Holy Sun dahil kikita daw sila ng malaki dahil sa kanya. Sa isip-isip naman ni Ye Hongyu na habang tawang-tawa sa kanyang sarili na malapit na daw ang oras upang siya na naman ang mag-harvest sa kanilang mga kayamanan. Sabi pa ni Ye Hongyu sa mga manunood na kanya daw ipakilala sa kanila ang bagong challenger ng Holy Sun, ito daw ay si Dongdu. At sa kabilang banda naman habang nagpapasarap si Chu Ziyu nagsalita naman sa kanya si Ye Hongyu gamit ang sound transmission. Saad pa ni Ye Hongyu kay Chu Ziyu na ang kanya daw tauhan ay nandito na. Ito daw ay nag-cultivate ng poison dahil daw sa patuloy nitong pag-cultivate ng mga poison ang kanya daw mukha at ang kanyang liig ay masyado nang nakakalason. Sumagot naman sa kanya si Chu Ziyu na ang nahanap daw niya na tao ay bagay na maging asawa ni Miss Shen Yaozhu. At dagdag pa ni Chu Ziyu na siya daw ay may malaking galit sa Shen family at nais din daw niya na maging kasuklam-suklam si Shen Yaozhu na mas malala pa sa kamatayan sa pamamagitan lang daw ng pagharap ni Shen Yaozhu sa magandang lalaki na yan sa kanyang buong buhay ay sapat na. At tanong pa ni Chu Ziyu kay Ye Hongyu na kung kampante na daw ba ito sa ganitong arrangement na pagpapakasal ni Shen Yaozhu. Sumagot naman sa kanya si Ye Hongyu na kung ano naman daw ang kinalaman nito sa kanya.
Ayon naman ni Chu Ziyu na tama daw siya dahil wala naman daw kinalaman sa kanilang dalawa ang pagkakaroon ng asawa ni Shen Yaozu. At sa arena naman makikita ang mga tao nga natawa sa challenger dahil ano daw ba itong challenger, masyado daw itong pangit. Nagsalita naman ang iba na wala daw silang pakialam kung ganyan kasagwa ang mukha ng tao na yan dahil mas malakas pa rin sa kanya ang Taisu Holy Sun. Sigaw din ng ibang mga tao na ipagpatuloy lang daw nila na tumaya sa Holy Sun at ang iba naman ay tuwang-tuwa dahil sa wakas daw kumita sila ng maraming kayamanan ngayong araw. At sumugod na nga ang bagong challenger sa puppet na si Chu Ziyu at makikita ito na kanyang inatake ng kanyang malaking lason. Napasabi na lang ang mga manunood na tingnan daw nila ang pangit na nilalang, isa din daw pala itong malakas na tao. Ang iba naman ay nagsasabi na kahit gaano pa daw kalakas ang pangit na tao na iyan ay mas malakas pa rin sa kanya ang Holy Sun. Hindi naman nagpatinag ang puppet na si Chu Ziyu dahil kanya din itong sinalakay kahit maraming mga lason ang nakaharang sa kanyang harapan. Natuwa naman ang pangit na challenger dahil nahulog daw sa kanyang bitag ang Taisu Holy Sun. Dahil doon makikita sa gitna ng arena na hindi na silang dalawa makita sa loob dahil halos ang mga lason na lang ng pangit na challenger ni Chu Ziyu ang mga nakikita. At sa loob naman makikita ang puppet na si Chu Ziyu na hindi na makagalaw dahil sa kapal ng lason sa loob. Ang pangit naman na challenger ay kanya lang tinawanan si Chu Ziyu dahil ganito lang daw pala ito kahina. At sa ilang sandali dahil sa epekto ng lason ay natunaw ang mga balat ng puppet at sumambulat ang tunay nitong imahe na isang puppet. Nabigla naman ang mga manunood dahil isa daw bang puppet ang kanilang nakikita ngayon. Ang iba naman ay nagsasabi na ang Taisu Holy Sun daw ay gumamit ng puppet upang makipaglaban. Sigaw sabi pa ni Ye Hongyu sa lahat habang nagpapanggap na walang alam na kung paano daw ito nangyari. Ang Holy Sun daw ay hindi lumalaban ng siya lang mag-isa. Ito daw ba ay kabilang pa rin sa laro? Paano daw niya ito huhusgahan kung sino ang nanalo sa kanilang dalawa ng Holy Sun at si Dongdu? Napapaisip naman ang dalawang lady ng Shen family kung sino daw ba talaga ang nanalo sa kanilang dalawa at kung bakit daw ito ginawa ni Chu Ziyu, at sa ilang sandali bigla na lang dumating ang totoong Chu Ziyu sa loob ng arena na mayroong halong ngiti. At napasabi na lang ang mga maraming manunood na ang totoong Taisu Holy Sun daw ay hindi kapani-paniwala ang aura na dumadaloy sa kanyang buong katawan, at ang iba naman ay nagtataka sa ating bida dahil parang mayroon daw mali sa Holy Sun, dahil parang hindi daw niya makontrol ang kanyang lakas ngayon, at ang iba naman ay napasabi na ang sahig daw nga nasa ilalim ng Holy Sun ay dahan-dahan nga nawasak. Sabi pa ni Chu Ziyu sa lahat na nakita naman daw nila ngayon kung ano siya ngayon dahil siya daw ay nag-close cultivation at kanyang nalagpasan ang kanyang constitution trial, at ang rason lang daw dito ay simple lang dahil hindi daw niya makontrol ang kanyang kasalukuyan na lakas ngayon. Napatingin naman si Chu Ziyu sa itaas ng arena dahil nagsalita si Sheng Shiyu ang Guang Holy Sun brother. Ayon pa niya na ang Taisu Holy Sun daw ay masyadong nag-alala dahil hindi niya makontrol ang kanyang lakas at baka hindi niya sinasadya na siya ay makapatay ng kanyang mga kababayan kung kaya ang puppet na lang ang kanyang pinalaban sa arena, at baka yun pa daw ang dahil na siya ay matalo. Dahil sa mga narinig ng mga manunood ay agad nilang sinigaw na ang Holy Sun daw ay masyadong matapang at ang iba naman ay kanilang sinisigaw na gusto daw nilang mapanood ang Holy Sun kung paano niya tatapusin ang kanyang laban. Nagsalita naman si Chu Ziyu sa lahat na ang puppet daw na ito ngayon ay halos ikalima na bahagi ng kanyang lakas at si Dongdo ay tunay ang kanyang lakas dahil nagawa niyang matalo ang kanyang puppet. At si Miss Shen Yaozu ay may malalim na hindi pagkakaunawaan sa kanya. Ang kanya daw Shen family ay tinulungan siya noong nakaraan upang kanyang malagpasan ang kanyang hinarap na trial, at sa ganitong paraan daw kanya nang mababayaran ang kanyang pabor at kung anuman daw ang nawala sa kanya ngayon yun daw ay natalo siya ni Dongdu. Napasabi na lang si Dongdu sa kanyang sarili na walang hiya daw itong ating bida dahil ang galing daw nitong umarte. Ang mga babae naman ay naantig sa mga salita ng ating bida at sila ay na-inlove sa Holy Sun dahil ang Holy Sun daw ay tunay ang kanyang kabaitan, at ginawa lang daw ito ngayon ng Holy Sun na magpatalo upang kanyang mabayaran ang kanyang pabor sa Shen family. Sabi pa ni Chu Ziyu kay Miss Shen Yao na sana daw mailabas na niya ang kanyang sama na loob sa kanya, at kahit imposible daw na maging isa silang mabuting kaibigan sana magiging matalik daw silang magkaibigan dalawa. Nagtanong naman sa kanilang dalawa si Ye Hongyu na sandali lang daw muna dahil ano na daw ang mangyayari sa huling pastahan nga nagaganap. At ang mga manunood naman ay napaisip na kapag natalo ang Holy Sun ibig sabihin natalo din ang kanilang pinusta na 70,000 Divine Spiritual Stones, at ang iba naman ay kanilang sinisigaw na kailangan daw ibalik ni Master Ye ang kanilang mga natalo.
Inis naman ang dalawa sa ating bida dahil sa kanyang mga ginawa at nasabi na lang ni Miss Shen Yaozu na hindi lang daw siya ginamit nila upang kumita ng pera dahil kanya pa daw pinahiya ang kanyang pangalan sa bandang huli. At si Lady Shen Yao naman ay kanyang sinigawan ng ating bida na ito daw ay isang kasuklam-suklam na walang hiya. At natuwa naman sa kaganapan ang gwapo na si Dongdo at kanyang sinabihan si Miss Shen Yaozu na dahil ang Taisu Holy Sun ay kanya nang tinanggap ang kanyang pagkatalo sa kanya. Sana daw pasok pa rin itong kanyang pagkapanalo ngayon sa mga pangako niya sa lahat kanina na kapag matalo ang Holy Sun ay magiging kanyang asawa. Napasigaw naman si Miss Shen Yaozu at nandidiri kay Dongdo at kanya itong sinabihan na nagtrabaho daw ito para kay Chu Ziyu sa likod ng mga eksena na ito at ginagawa lang daw ba niya itong lahat na ito para lamang sa isang tao na tanga. Nainis naman ang mga tagahanga ng mga babae ng ating bida dahil sa kanilang narinig na pinagsasabi ng dalawang lady ng Shen family. Ayon pa nila na sinadya lang naman daw na magpatalo ng Holy Sun upang mawala ang sama na loob sa kanya ng Shen family kahit na pinagtawanan siya ng mga tagalabas, masyado daw mapangahas si Miss Shen dahil sa kanyang paninira sa Holy Sun wala daw itong konsensya. Sabi naman ng ibang mga manunood na tama daw masyadong mapangahas ang young lady ng Shen family ang Taisu Holy Sun daw ay sumuko na ngunit patuloy pa rin daw nilang pinapahiya ang Holy Sun. At ang third lady naman ng Shen family ay masyadong nag-alala dahil sirang-sira na ang kanyang imahe sa mga tao. Agad naman siyang pinahinahon ni Lady Shen Yao dahil siya daw ay nagkamali at hindi na mababalik ang kamalian ng Shen family at kung balak ni Mr. Dong na pumunta sa kanilang teritoryo para pag-usapan ang inyong kasal ay pwede naman. Masyado naman nag-alala ang third lady ng Shen family sa desisyon ng kanyang sister, at dagdag pa ni Lady Shen Yao na pagtatawanan lang daw sila kung kanila pa itong ipagpatuloy ang ganito kung kaya bumalik na lang sila sa kanila at doon maghanda ng mga panibagong plano, at kung si Dongdo ay sasama sa kanila ay hindi na siya muling makakaalis sa kanilang lugar. Samantalang si Dongdo naman ay tuwang-tuwa at kanyang sinabihan si Miss Shen Yaozu na yun daw ay isang pangako, maghintay lang daw ito sa kanya ng saglit dahil bibigyan niya siya ng magandang regalo. At sa kabilang banda naman makikita si Chu Ziyu at kasama niya sa isang silid si Elder Mo at ang Yao Si Holy Daughter. Saad pa ni Elder Mo sa ating bida na ang young miss daw ng Shen family ay kinamumuhian siya ng sobra. Sumagot naman si Chu Ziyu na wala daw siyang pakialam kahit ano pa ang kanilang ideklara upang makapaghigante lang sa kanya at kung maglakas sila na loob na pagsabihan siya ng masama sa kanyang harapan, sa isang sampal lang daw niya ay tiyak na sila ay mamamatay. Bigla naman pumasok sa kanilang silid si Ye Hongyu at ito ay tuwang-tuwa dahil mayaman na daw sila ng kanyang brother Chu. Nagtanong naman si Chu Ziyu kung gaano daw ba kalaki ang kanilang mga kinita. Ayon naman ni Ye Hongyu na hindi pa daw kasama ang parte ni Dongdo ay mayroon na silang kinita na 60 million na divine spiritual stones, nabigla naman si Elder Mo sa kanilang kinita at ito ay nagsalita na yun daw ay kahanga-hanga dahil sila daw ay may mataas na kakayahan upang kumita ng mga maraming pera. At sabi pa ni Ye Hongyu na mayroon daw siyang mga tao na magpapadala sa kanila dito ng mga divine spiritual stones, pagkalipas ng ilang sandali. Ngunit sa hindi inaasahan ng isang tauhan ni Ye Hongyu ay tumatakbo papunta kung saan ang silid ni Chu Ziyu dahil mayroon daw siyang masamang balita, dahil ang kanila daw maraming mga spiritual stones ay inatake, nabigla naman si Ye Hongyu at bahagyang pinapawisan samantalang si Chu Ziyu naman ay seryoso lang ang kanyang iniisip. Dahil sa galit ni Ye Hongyu sa kanyang mga nalaman ay agad niyang hinawakan ang damit ng kanyang tauhan sabay kanya itong tinanong kung ano daw ba ang mga nangyari doon, kung nakita daw ba niya ang tunay na kaganapan. Sabi naman ng kanyang tauhan nga nakita daw niya doon ang isang kahina-hinalang tao nga nakasuot ng itim na robe at yun lang daw ang kanyang nakita. At sa kabilang banda naman makikita sa isang lugar ang malaking pagsabog, at makikita din dito ang isang matanda at ang lalaki nga nakarobe. Saad pa ng matanda sa lalaki nga nakarobe na ibigay daw niya sa kanya ang storage ring kung gusto pa nitong mabuhay, sumagot naman sa kanya ang lalaki nga nakarobe na hindi daw niya ito ibibigay sa kanya dahil hindi naman din daw niya siya mapapatay. Dahil doon makikita ang matanda nga nagpapalabas ng maraming aura galing sa kanyang katawan, ang matanda pala na ito ay ang guardian ni Ye Hongyu ito ay si Ining, sa isip-isip naman ng lalaki nga nakarobe na kailangan daw mapadala niya ito agad ang storage ring. At sumugod na nga ang matanda sa lalaki nga nakarobe gamit ang isang teknik. At napasabi naman ng lalaki nga nakarobe na ang teknik daw na ginamit ng matanda na ito ay ang Ye Family Ultimate Technique. At sabay gumamit ang lalaki nga nakarobe ng isang teknik na tinatawag na blood travel,
At dahil sa ginamit na teknik ng lalaking na nakarobe ay madali lang niya naiwasan ang ginawang atake sa kanya ng matanda. At makikita din dito si Elder Mu nga napasigaw na lang dahil hindi makapaniwala nga nakatakbo pa ang lalaki nga nakarobe sa ginawang atake sa kanya ng matanda. At ito ay naghahanda ng isang teknik upang kanyang patamaan ang lalaki nga nakarobe. Dahil sa ginawang atake ni Elder Mu ay makikita ang lalaki nga nakarobe nga tinamaan sa kanyang balikat at ito ay napasigaw. At sa kanyang isip-isip na wala na daw kabuluhan na siya ay magpatuloy lumaban dito, kailangan na daw niyang umalis. At makikita na mabilis na tumakbo ang lalaki nga nakarobe at si Elder Mu naman ay napamura na lang dahil natakasan pa sila ng lalaki na yun. Agad naman nagpasalamat kay Elder Mu ang matanda dahil sa kanyang pagtulong sa kanya. Saad naman ni Elder Mu sa matanda na ang ginamit daw na teknik ng lalaki ay isang blood travel, yun daw ay mahirap habulin dahil yun ay mayroong hindi kapanipaniwalang bilis. Ayon naman ang matanda na huwag na daw siyang mag-alala dahil lalagyan daw niya ng isang tatak ang lalaki na iyon kung kaya hindi din magtatagal ang kanyang pagtakas sa kanila. At lumipas ang ilang oras habang naglambingan ang dalawa ay nagtanong si Chu Ziyu kay Elder Mu na ang sinabi daw ba niya sa kanya na ang lalaki kanina nga nakasuot ng robe ay gumagamit ng Z-Secret Technique. Sumagot naman kay Chu Ziyu si Elder Mu na kung paano daw ba ginamit kanina ang secret technique ng lalaki na yun habang nakikipaglaban siya kay Elder Yining. Yun daw ay masyadong kahintulad sa teknik ng ating bida, hindi daw siya nagkamali sa kanyang nakita kanina. Sabi naman ni Chu Ziyu kay Elder Mu na maaaring alam na daw ng lalaki na yun na tinatakan siya ng isang marka ni Elder Yining, kung kaya mas pinili na lang niya na ipadala sa malayo ang storage ring, yun daw ay nangangahulugan na mayroon tumutulong sa lalaki na yun sa kanyang likod o sa halip na mayroong isang tao na makapangyarihan na nagtataglay ng Z-Technique, o baka marahil ito ay nanggaling sa Eastern Continent na ang Yang family. Ano daw kaya ang sorpresa ang mayroon sila upang kanya silang mahanap, pero sinusundan daw nila siya nang wala man lang pag-alinlangan. At binalaan ni Chu Ziyu si Elder Mu dahil ang usapin daw na ito ay patungkol sa Z-Technique kung kaya manahimik daw muna sila dito at huwag din niya itong ipaalam sa Taisu Holy Ground at mas lalong-lalo na sa Ye family, at dagdag pa ni Chu Ziyu na pupunta daw siya sa Eastern Continent at ipaalam daw niya sa karamihan na siya ay nag-close cultivation. Nagsalita naman si Elder Mu kay Chu Ziyu na sasama daw siya sa kanya sa pagpunta doon. At agad na nga sinabihan ni Chu Ziyu si Elder Mu habang kanya itong niyakap na syempre sasama daw siya sa kanya. Samantalang si Elder Mu naman ay namumula ang kanyang mukha dahil sa tingin niya tutuhugin na naman siya ng ating manyakol na bida. Sa isip-isip naman ni Chu Ziyu na ngayon daw kailangan niyang alagaan ang Yang family at kanyang kukunin doon ang Z-Technique, at mas lalong-lalo na ang mga divine spiritual stones, bago pa ito makita ng Ye family. At lumipas ang kinabukasan sa labas ng Shangjing City, makikita dito ang isang malaking barko nga naglalayag sa himpapawid. At makikita din dito ang ating bida at si Elder Mu nga naka-disguise upang hindi sila makilala. Saad pa ni Elder Mu kay Chu Ziyu na sa ganitong bilis daw na takbo nitong barko ay tiyak na aabutin sila ng 7 araw bago makarating doon sa Eastern Continent. Nagtanong naman si Chu Ziyu kay Elder Mu na kumusta na daw ang kanyang pag-imbestiga sa Yang family. Ayon naman si Elder Mu na may iilang bagay daw doon sa kanila nga nangingibabaw, sila daw ay mayroong 2 lesser saint sa kanilang itaas at ang 2 daw na yun ay magkasintahan. At ang tao daw nga nakarobe ay kanyang pinaghirapan nga nakawin ang mga divine spiritual stones at sa palagay din daw niya na ang ibang mga maliliit na mga saints sa Yang family ay nag-breakthrough na patungo sa great saints. Sabi naman ni Chu Ziyu na para daw kanyang makuha ang kanyang teknik kailangan daw niyang mag-breakthrough. At tanong pa na sabi ni Chu Ziyu kay Elder Mu na kung mayroon daw bang libreng tanghalian dito sa itaas ng himpapawid. Nagtanong naman si Elder Mu na kung ano daw ba ang balak na gawin ng Holy Sun. Sabi naman ni Chu Ziyu kay Elder Mu na dahil hindi daw siya pwede na kumilos dito bilang isang Holy Sun, kanya daw gagamitin ang pagkakilanlan ng kanyang second sister brother disciple nga namatay na. Naguguluhan naman si Elder Mu at kanyang tinanong si Chu Ziyu na kung sino naman daw yung kanyang second brother-sister disciple. Agad naman humingi ng patawad si Chu Ziyu dahil yun daw pala ang second brother disciple. Sabay niyakap ng ating manyakol na bida si Elder Mu dahil hindi na daw mahalaga kung brother and sister pa yun. Sabay hinampes ng ating manyakol na bida ang puwit ni Elder Mu upang kanya muna itong tikman. Si Elder Mu naman ay napasigaw na lang dahil sa ginawa ng ating bida sa kanya. At maririnig sa buong barko ang pag-ungol ni Elder Mu dahil tinuhag ito ng ating manyakol na bida.
At lumipas ang kinabukasan makikita nga nakalapag na ang barko na kanilang sinasakyan at naglakad na din ang ating bida at si Elder Mo. Nagsalita naman si Elder Mo sa ating bida habang hawak-hawak niya ang isang bracelet na ano daw ang kanilang hitsura kapag suot nila itong bracelet na ito. Para na daw silang dalawang mag-asawa. Sumagot naman sa kanya si Chu Ziyu na kung gusto daw niya ang bracelet na iyan ay pwede naman daw niya itong bilhin. Ang hawak-hawak pala ni Elder Mo na bracelet ay isang Dragon and Phoenix Carved Jade bracelet, ito ay isang mystical grade. At habang naglalakad si Chu Ziyu nagulat naman siya dahil mayroong isang bata ang bigla na lang bumangga sa kanyang likod. At agad naman hinawakan ni Chu Ziyu ang kamay ng isang bata sabay kanya itong sinabihan na masyado pa daw siyang bata at wala pang pinag-aralan. Ngunit kakaiba daw ang kanyang talento pagdating sa pagnanakaw. Takot naman ang bata kay Chu Ziyu at ito ay humihingi sa kanya ng patawad. Napapaisip naman si Chu Ziyu habang kanyang tinitingnan ang bata sa kanyang harapan dahil parang nakita na daw niya itong bata na ito noong nakaraan.